Nadakip at nakasuhan na ang suspect sa karumaldumal na pagpatay sa 5 magkakaanak sa San Jose del Monte, Bulacan at umamin siya sa krimen na nagawa raw niya habang lango sa alak at droga. Pinangalanan din ng suspect ang 2 pa umanong kasama sa krimen. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz. Rafi, Kara, inimbitahan na nga ng pulisya ang iba pang mga pinangalanan ng suspect sa San Jose del Monte, Bulacan Massacre. Matapos ngang umamin nitong suspect na hindi lang siya nag-iisa, kundi may kasama pa siya sa isinagawang karumal-dumal na krimen. Pero sa ngayon ay maituturing pa lamang daw na persons of interest at hindi pa suspect ang mga pinangalanang ito ng naturang suspect. Sa harap ng mga pulis at miyembro ng media, inamin ni Carmelino Ibanez, 26 anyos, ang pagmasaker sa magkakaanak na lola, nanay at 3 bata sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay Ibanez, bago ang krimen, nakipag-inuman at bumatak siya ng shabu sa di kalayuan sa bahay ng mga biktima. Wala naman daw siyang galit o pagnanasa, pero parang may bumulong daw sa kanya na pasukin ang bahay. Ikinuwento ni Ibanez ang mga pangyayari sa mga pulis nang walang nakaharap na abogado. Sa likuran ng bahay daw siya pumasok dahil hindi nakalak ang pintuan. Una raw niyang nakita ang natutulog na si Lola Auring. And immediately, sinaksak niya yung lola. And yung lola sustained 32 stab wounds. After stabbing him, and the lola is dead, he raped the grandmother. Ang nanay naman ng mga bata na si Estrella Carlos nagtangka pa raw tumakbo. After raping, narinig ng wife who is staying upstairs, there's some commotion downstairs, and that's the reason why he went down. She went down. Noong nakita niyang nire-rape yung tumakbo siya papunta sa likod ng bahay para tumakas siguro. So ang ginawa ng suspect, hinabol niya yung mother, and again, doon niya sinaksak niya uli. Kaya bumagsak doon sa likod ng bahay, sa labas na ng bahay. Pagbagsak niya doon, nung namatay yung she sustained 45 stab wounds. Nung namatay, ni-rape niya uli. Sunod niya pinuntahan ang 3 bata na kanya ring pinagsasaksak. He heard some commotion upstairs, yung sa mga bata naman. He went upstairs and stabbed all the children. Isang testigo ang nakakita kay Ibanez na lumabas ng bahay madaling araw noong Martes. Balot ng dugo ang mga kamay at t-shirt. Lumalakad ako palabas nung sa Bibison. So nakita ko siya na tumalon dun sa gate nung bahay ng victim. Anong ginawa niya? Tumalon siya ron mula dun sa loob ng bahay. Sa palabas? Palabas. Tapos? Nakita ko may hinagis ang isang bagay. Sa suspect na rin mismo nang galing na hindi lang siyang may kagagawa ng krimen. Sinaksak ko po. Sino sinaksak mo? Babae. Sinong babae? Doon po sa loob ng bahay. Ilan ang sinaksak mo? 2. 2? Eh yung 3, 5 yung namatay eh. Ayun lang po yung sa ko. Yun lang ang sinaksak mo? 2 lang? 2 babae? Yung 3 bata? Hindi ko na po naaalala yun. Ginahasa mo ba yung 2 babae? Opo. Ginahasa mo yung Kasi lola tsaka yung nanay? Opo. Sa pagharap ni Ibanez sa padre de pamilya na si Dexter Carlos, Kaya lang po akong patawarin ni Kuya at sa mga kamag-anak. Humihingi po ako ng tawad. Ikiramay din po ako. pero hindi sapat ang sorry para kay Carlos. Ang gusto niya sabihin ng suspect ang buong katotohanan, kabilang na kung sino ang mga kasama niya sa krimen. Concerned citizen yung nagsabi sa akin. Sabi niya na 5 yung pumasok dyan sa bahay mo na gumawa ng krimen. Napaamin naman si Ibanez. Si Ingo po, tapos si Tony. Ayun na po talaga. Pero hindi na kontento rito si Carlos. Yung 2 pang kasama niya, hindi niya binabanggit eh. Yun yung alam kong nagplanong lahat eh. At saka yun din yung may malakas na pagnanasa sa asawa ko eh. Kursunada niya talaga eh. Pwede kong request sa korte na ilalabas ka
para hindi kayo magkakasama sa labas, sa loob. Kailan po talaga. Hawak na ngayon ng PNP ang ilang material evidence tulad ng dugo, hibla ng buhok, fingerprints, maging ang salawa ng suspect na ipinasusuri sa crime lab. Dito raw malalaman kung may mga kasama nga si Ibanez. Pangako naman ng PNP. Hindi po natin tatapusin to. Atin pong itutuloy po ito and then hintayin po natin yung results ng crime lab results, yung sa mga examination na ginawa po doon. Malalaman din po natin to sa ibang pamamaraan kung ilan po talaga yung tao na nandun sa loob. Kara, kaninang hapon ay kinuhanan na rin ng fingerprint at mugshots ang suspect na si Ibanez. At mananatili muna siya sa kulungan ng San Jose del Monte, Bulacan Police Station at binigyan din siya ng 5 araw ng piskal para sagutin ang paratang na murder at rape laban sa kanya. Kara? Maris, meron na bang manhunt na ikinasa para dito sa 2 suspect na pinangalanan ni Ibanez? Kara, sa ngayon, hindi tinatawag na manhunt operations yung isinasagawa nila para dun sa mga pinangalanan ni Ibanez. Tuloy-tuloy daw yung kanilang operasyon ay sinasagawa, pero sa ngayon ay persons of interest pa lang daw na maituturing itong mga pinangalanan ni Ibanez, kaya ito lamang ay inimbitahan at hindi pa tinutugis. As a matter of fact, yung dalawang ito, yung isa sa dalawang ito, yung nagngangalang Ingo, ay naimbitahan na dati bilang person of interest ng pulisya. Pero dahil wala pa silang makitang connection dun sa krimen, matapos siyang hinga ng affidavit or ng testimony, ay pinauwi ito. Pero dahil binabanggit siya nitong umaming suspect, ay muli siyang iniimbitahan. So sa ngayon, Kara, ang galaw lamang muna ng pulisya ay imbitahan lamang muna itong dalawang pinangalanan ni Ibanez. Hindi sila tinutugis dahil hindi raw nila tinetake as gospel truth yung sinasabi nitong si Ibanez at maging ng padre de pamilya. Lahat lamang daw ito ay tinetake nila into consideration at nagiging bahagi ng kanilang investigasyon, but not yet as a gospel truth, Kara. Ito bang si Ibanez at yung sinasabi niya na Ingo, kilala ba sila ng personal nitong padre de pamilya? Ang sinasabi sa atin, Kara, ni Dexter Carlos, no, yung padre de pamilya, nakikita na raw niya itong mga taong ito dahil bukod sa kapitbahay lang daw niya ito, ay nakikiigib daw ito sa kanilang bahay. So, kumbaga, kahit na hindi naman daw niya talaga kaibigan o ka-close, nakikita na niya, familiar na siya dito sa mga taong ito. And may binanggit pa itong si Carlos na minsan nga raw nangihingi pa ng bunga ng puno ng mangga o yung mismong prutas itong sina Miling o itong si Ibanez sa kanya at pinagbibigyan niya ito. Kaya nga kanina nung nagkaharap sila muli ay talagang nakiusap pa siya dito sa suspect na aminin na yung buong katotohanan at sabihin yung iba pa niyang mga kasama sa krimen na ito. Kara. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.